Joyce, ano nangyari sa ating mga tanim? Napansin ko dun sa mga tanim natin sa grow system is stunted growth yung tanim natin. So yung roots niya humaba, pero tumigil yung paghaba niyan. And yun yung naging reason kung bakit tumigil din yung paglaki niya. I see. Aba, ang galing na ni Joyce, Nathan, ha? Ang mga terms niya na ngayon, stunted growth. Yeah. Tumigil paglaki, pati roots tumigil paghaba. Pero natatandaan ko to, maganda yung unang paghaba niya, di ba? Maganda yung una. Buti napansin mong biglang tumigil. Thank you very much. Yeah? Buti na lang, Joyce, andito ang ating kaibigan, si Nathan, ang MAB sa saka. So, tinulungan mo kami ni Joyce sa aming hinaharap na counting challenge lang naman sa ating grow system. So, how did you help us? And more importantly, Nathan, what is your take? What was your take in the grow system? Actually, hindi agad ako mag-assume or hindi ko ilalagay agad sa conclusion. Dapat practice ng mga growers is to investigate. So meron tayong checklist. So inaalam natin what are the parameters na magiging involved dun sa problema sa tanim. In this case, yung biglang tumigil. Yes, in this case talaga, nag-stand growth, hindi nag-develop ng tuluyan yung roots. So, inusisa muna natin yung mga parameters talaga. When it comes to nutrients, yung pH and EC levels, yung surface canopy natin, yung humidity and temperature, plus the grow lights itself, constant naman yun. Walang patid yung photosynthesis nila. And then the humidity and temperature, which is, na-check naman natin lahat ng parameters. Okay naman. Indoor setup pa, naka-aircon tayo. So, wala naman dapat maging problema, di ba? At especially yung nutrients natin, lagi naman nating minomonitor yan. Nasa optimal levels, di ba? Imposible tayo magkulang sa nutrients kasi Nutrihydro, yung biyang ng Nutrihydro, bukas ka lang ng bukas dyan. Yeah? But you checked all the parameters. Yeah? Kasi minsan, kadalasan pong nagkukulang ang ating mga growers, sapat nga yung nutrients na binibigay nila, tama yung TDS, ngunit kapag mali ang pH or wala sa optimum range, yun ba yung tawag mo doon? Yes. Optimum range. Pag wala po sa 6 yan, kung letsugas ang pinag-uusapan, and in this case, lettuce ang pinag-uusapan natin, kung wala sa 6 yan, hindi niya makukuha yung possible maximum amount of trace nutrients or micronutrients and yung maximum amount din ng macronutrients. It's actually a combination. It's an equilibrium point between the two. Pag tumaas ka ng pH mo, dami mo makakuhang macro. Konti lang naman makukuha mong micronutrients. In the same way as pag bumaba ka ng 6, mababa o mababa masyado, makakakuha nga yun ng maraming micronutrients or trace elements na tinatawag. Ngunit, kaunti naman na makukuha niyang macronutrients. So, there's an equilibrium point where your lettuce, in this case, pinag-uusapan natin letsugas, that your lettuce is able to take the most macro and the most micronutrient. It's that equilibrium point. And in our case, according to what is written out there in many, many journals and is practiced by both hobbyists, enthusiasts, and commercial farms, is anywhere from 5.8 to 6.5. And it's written all over the internet. So sorry, Nathan, I interrupted, but yeah. It's okay. Yeah. So, having said that, yung na-check natin lahat ng parameters, so, hindi naman siya yung pinaka-cause para mag-stand yung growth niya. At the same time, mag-underdevelop yung roots. So, ni-rule out lahat natin yan. So, walang problem sa parameters, sa nutrients and everything. So, pH. yes, yung pH rule out din. Yeah, rule out lahat yon. So, nasa optimal level naman talaga. Then, talagang na-trim down natin. It's pathogen-related talaga yung kanyang pag-underdevelop. I see. Tama yung pH mo, tama yung TDS mo, tama yung humidity mo, tama yung temperature, meron kang fan, tama yung water flow mo, pathogens. But, Joyce, ano ba yung kakaibang ginawa natin? Paano nasabi ni Nathan na malamang sa hindi,
pathogens. So napansin ko, nung time na naglagay tayo ng mga seedlings or tanim dun sa grow system natin, ay naihalo natin yung naidala natin galing sa ibang growers. So may tanim tayo sa grow system na healthy, yun yung mga tanim natin, and naihalo natin yung galing sa ibang growers. Meron po kasi kaming grower na kaibigan. Taga dito lang din sa Quezon City. Tuwan-tuwa siya. May pasobra siyang tanim. Sa tuwan-tuwa, tinanggap naman natin, ano? Pero thank you very much nonetheless. We won't tell what your name is, but we appreciate what yung gift mo sa amin. So, but nonetheless, okay. So, it was, the way I understand it, Nathan, is you used a process of elimination. Tama ba? Yes. Okay, so tama yung nutrients mo, tama yung ginamit mo lahat ng parameters. Yes, lahat ng parameters checked. Tama yung TDS mo. Tama yung pH mo. Yes. Yung dissolved oxygen, meron ka ring dissolved oxygen Yes, meter, di ba? May DO, meron ka ring ORP. Yung ilaw, meron kang pang-measure ng DLI. Yes. Okay, yung hangin, Yeah, check. Basta meron may kang ventilation naman tayo. may ventilation ka. And air conditioning. Kontrolado mo. So, kontrolado mo na, because of the air conditioning, in a controlled environment, kontrolado mo na yung temperature, kontrolado mo pa yung humidity because of the air conditioning. Which means, pati sa VPD, vapor pressure deficit, check ka rin. Yes. Okay, water flow. Natatandaan ko yung mga host natin, di ba? Kitang-kita na natin itong ginawa nating clear. Even at the risk of having lumot, di ba? Maglinis na lang tayo ng lumot kung magkakaroon man. Basta importante yung clear para nakikita natin na maayos ang water flow natin. And in this case, ano yung water flow na mini-maintain mo nga pala? Mini-maintain natin yung as the standard water flow is 2 liters per minute dapat. 1 to 2 liters Yes, yun, di ba? So, in our case, 1 to 2 liters. 2 liters tayo. Kaya nga malalaki yung host pipes natin, natin dyan. Yeah. Okay. So, in the process of ruling out, you were suspecting pathogen. Pero Nathan, para i-rule out mo na pathogen, ano yung paano mo na siya na-identify? May sira ba yung dahon? May lesions? May may discoloration ba? May kakaiba ba? May blotches ba? Wala tayong nakita mga damages or any fungal diseases sa mga dahon, which is okay naman yung humidity. So walang fungus dapat ang mag-develop. And napaka-healthy ng mga dahon natin eh. So walang trace. Yes, Walang physical telltale. Walang physical telltale kung may sakit yung mga tanim. Okay. Basta na-rule out mo yun kasi bigla lang tumigil. Okay. Yeah, if I may just share with you, I think you analyzed it because I've been and all of us, we've been working with proper agriculturists and proper chemical engineers and proper biochemists. And myself, I've been consulting professors lately sa Universidad ng Pilipinas, sa UP. We've been working with some of the best academies in the country. And I was given some lessons on what you call respiration. And I think what happened, di ba tatandaan ko, di ba nag-spray ka ng bioprotection natin? Anong bioprotection? Marami kasi natin bioprotection. Ano ini-spray mo? Yes. Constant na nag-a-apply tayo ng Subamu. It's a bioprotection talaga para sa ating mga leafy greens. Okay. Yung Subamu po kasi, it does a couple of actions. First, it works on some strains of worms. Mga caterpillar, moths. Just read it on the label. It specifically specifies there. But I'm not worried about that, Nathan, because we're in a controlled environment. We're basically in an office, an air-conditioned office. So hindi ako worried sa caterpillar. Magsisigaw siguro si Joyce kung may caterpillar dito. Even trips. Yeah. Trips. Wala tayong... They could get in. They could get in, but how? Yeah, how? Basically, Subamu is a beneficial bacteria, and it works on a number of diseases and a number of pests. And because these are beneficial bacteria, compound of bacteria, it only works on specific diseases and just
and pests. So just read it on the label. But more important, di ba, ika mo, nag-i-spray ka ng Subamo, di ba? Si Subamo po kasi, it induces the plant systemic resistance. Ikaw maganda mag-explain nun eh. Ano ba ibig sabihin ng induced systemic resistance? Ano ba nangyayari pag in-spray mo ng Subamo? Ano ba yung induced systemic In plain resistance terms, na yan? since na ano siya, beneficial bacteria, it activates yung plant resistance niya talaga. It's natural resistance against bad bacteria. So, ang nasa thinking or nasa reaction ng halaman is parang bad bacteria itong Subamo, which is not. Yung pagdapo sa... Yes. So, since na induced systemic resistance, it activates the plant, its natural resistance against bacteria talaga. So, tatagalugin ko po yung Tagalog niya kasi technical din eh. Technical din eh. Okay. So, induced systemic resistance, ibig sabihin, pagdapo niya, may bacteria, pero hindi niya alam. Good bacteria pala, no? Good bacteria. So, para baga siyang mag-Incredible Hulk. Yeah, mag-Incredible Hulk siya. Pag Incredible Hulk niya, oops, mali. Good bacteria pala yung nakadapo sa akin. Pero naka-activate na yung induce na yung systemic resistance niya. Ngayon, pagdating ng bad pathogens, yung mga makakasama sa kanya, bad bacteria, bad fungus, and all that, Incredible Hulk na siya. Hindi na siya tinatablan ngayon. Parang na siyang si Incredible Hulk. Hindi na siya tinatablan ng bala o kung anumang makakasama sa kanya. And that's what happened, no? Yes. That's what happened. Na may naipasok na malamang may sakit, tumigil siya. Ngayon, I totally agree with that. Just a little bit technical, yung natututunan natin ngayon sa ating mga kasamang professional and professional sa industriya. So, from what I understand, I'll just piecing together how I understand things. Tumigil siya paglaki. Sa madaling sabi, may pinagdadaanan yung tanim. And I suspect na accurate yung pagkasabi mo kasi nga pumasok yung halaman na hindi natin kilala. So mukhang may nilalabanan siya. The way I understand it, piecing it together is plants, aside from photosynthesis and a number of processes that happen in the plants, there's what you call respiration. Yung respiration is, di ba mayroong photosynthesis? Yung photosynthesis, in its simplest terms, yung araw, yung carbon dioxide, saka yung tubig, kino-convert niya, ginagawa niyang ini-store niya as energy. Pag ini-store niya yun, I'll just try to remember as best I can. Ini-store niya yun as glucose o sugars kung tawagin, ano. So, glucose. Ngayon, stored energy yun. Yung process na yun, paggagawa ng pagkain, yung paggawa ng pagkain ay photosynthesis. Ngayon, ang tawag naman, converting yung glucose na yon, pag kino-convert yon para magamit ng halaman, is called a process of respiration. Of course, I don't know all the processes, but ang pagkakaintindi ko kasi sa respiration, gagamitin na yung sugars, gagamit siya ng oxygen, at yun ang i-convert niya. Kino-convert niya yun primarily into two metabolisms. One is primary metabolites or tawagin na lang natin primary metabolism tsaka secondary metabolism. Although nung nabasa ko yun, nakita ko metabolites yung nakalagay. So, primary metabolites tsaka secondary metabolites. Yung primary metabolites, just in a nutshell, ginagamit niya yung energy na yon, number one, pag-store ng food. Next, ginagamit niya yon sa pag-build ng mga cells niya, yung cells mismo, yung kaliit-liitan na cell development, cell development. Tapos ginagamit niya rin yun sa kanyang cell structures para mabuo siya at lumaki siya. Ginagamit niya rin ito for, if I'm not mistaken, if I remember right, for reproduction. Reproduction sa kanyang bubuo ng flower, kumbaga sa tao parang pagbubuntis, and all that. Ginagamit din niya ito sa kanyang osmotransport, if I'm not mistaken. So, yung osmotransport,
Meaning, di ba yung halaman, kailangan mapanatili niyang may tubig siya sa taas. Pero mo from the roots, mag-store siya ng tubig sa sarili niya, padadaalin niya sa xylem, sa mga daanan niya, yung parang mga ugat-ugat niya. Tapos para pati yung taas ng halaman, yung roots niya may tubig hanggang doon sa may taas ng halaman, may tubig. Wala siyang pump. So, doon ang ginagamit niya yung kanyang mga internal processes. So, ang tawag dito sa mga primary metabolisms, yan yung ginagamit niya essentially para mabuhay siya. Yeah? So, pag-transport and all that. Yeah. I may have to check again with reproduction kasi baka mamaya secondary metabolism. Ngayon yung secondary metabolism naman, ginagamit niyan halimbawa sa pagkukulay ng sarili niya, ng flower niya, para lapitan siya ng bees, ng mga pollinators. Tapos para pag nalapitan siya, maganda siya, tingnan o siguro baka may amoy din siya. So it's actually to attract pollinators para mag-reproduce sila. And isa sa pinaka-importante sa secondary metabolites ay yung plant defense na tinatawag. So, malamang, sorry ganyan talaga ako mag-explain. Sorry po, matagal talaga akong mag-explain. I'm known to be a long-winded person and my friends complain about that. So yung plant defense, so kung may sakit siya, busy siyang mag-plant defense. So palagay ko, ninalagay niya ngayon yung energy niya napupunta doon sa plant defense. Isipin mo na lang, Joyce, Nathan, pag may trangkaso ka, di ba? Wala kang kalakas-lakas. Di ba? Wala kang kalakas-lakas. So, ang katawan mo, nilalagnat ka, nakahiga ka lang, ang ginagawa ng katawan mo, nilalabanan lang niya ng nilalabanan yung sakit. So, and that consumes, sa tao, that consumes a lot of energy. That might be the case, Joyce. Kaya, that was a really good observation on your part. And thanks to you, Nathan, na gumagamit ka nung suba mo. Sa madaling sabi, hindi napuruhan yung tanim kasi mataas ang resistensya niya. Nathan, bukod sa bioprotection, meron ka bang ibang pamamaraan or bagong pamamaraan sa pagharap ng suliraning ating napagdaanan? Bukod sa suba mo at constant na paglilinis natin sa indoor grow system gamit ang hydrogen peroxide, naglagay din tayo ng Aqua Claro. Para saan yun? Ito ay para masanitize ang ating reservoir, ang tubig na ginagamit natin laban sa mga pathogens, lahat ng mga bacteria. So, yung pinaghihinhalaan mong mga pathogen, dahil may bago tayong tanim na nailagay doon, yung hinihinala mo na yon, todas yung or napuksa, yung mga pathogens na yon. Oo, napuksa talaga. Okay. Any chance, Nathan, na ilang araw pag sinanitize mo yung tubig, gaano katagal yan sanitized? Pwede siyang tumagal ng 7 to 10 days. Pero depende yan kung gaano kalaki yung volume ng reservoir mo. Volume ng reservoir, temperature, kung ano yung mga organic na ginagamit mo, kung gaano kakalinis sa sistema mo, all depends on that. So the more organic matter decays into the system, the lower the sanitizing level becomes. But technically, in very good conditions, the ability of the water to keep itself sanitized from pathogens is between 7 to 10 days. I see. Ang galing, up to 10 days, napapanatili niyang malinis. Malinis, Okay. So, yung Aqua Claro, Joyce, ilang forms available yan? So, available yung Aqua Claro in powder form and in tablets. Tablets? Yes. And pag ninalagay mo siya, natatandaan ko yung dun sa commercial natin, dun sa advertisement natin, yung tablets, pag nilagay mo, para siyang Kakaroon ng bubble. ng bubbles, Yung Aqua Claro tablets po, siya ay merong effervescent action. So, pag lagay mo sa tubig, may lalabas na mga bula, ngunit yung mga bula na lalabas niya po, nanobubbles kung tawagin. So, yung iba niyan, hindi siya katulad ng mga normal bubbles. Pag naglagay ka ng
ng aerator, Ano ba tawag doon? Yung bubbler? yung parang venturi. Oh, yung paggamit po kasi ng mga air stones, paglabas ng hangin sa air stone, diretso agad yan sa itaas ng tubig at diretso dissipate into air. Hindi siya nagtatagal. However, si Aqua Claro, kapag nilagay mo sa tubig, lalabas sa kanya nanobubbles. Yung nanobubbles na yon, meron aangat sa labas, pero makikita niyo po merong bumabalik sa ilalim. Yan po ay nag-o-oxygenate. Hindi lang po yan nag-o-oxidize ng tubig, nag-o-oxygenate din yan. So may nare-release po siyang oxygen sa ilalim ng tubig. Ngayon, alam naman natin, Nathan, di ba, ang kalaban ng pathogens sa tubig ay oxygen. So, pag maraming oxygen mo, if you keep, katulad ng letsugas, ang lettuce, it thrives in isang aerobic na environment. So, if you keep your water oxygenated, therefore you keep it sa aerobic state. At may hirapan dumami ang pathogens pag aerobic state ang iyong water. Meron din tayo, Joyce, yung powder, ano? Pero powder ba talaga siya? Actually, yung powder niya, hindi siya katulad ng, like ng pulbos kapag sinabi mo is ano siya na. Pwedeng Yes. Yeah. Pero ito, para siyang crystallized na Maliliit. may namumuumo siya. So, yun yung texture nung. So, parang siyang crystallines. Yes, na tawagin. Crystallines. At ang diferensya naman po kasi niyan, yung tablets, ginagamit mo yan for up to 20 liters of water. However, yung powder, or yung crystallines, yan yung ginagamit ng mga pro. Pang-pro yan, pang-pro. Yung alam nila kung paano computein, kung gaano karaming gamitin, sa kung gaano man karaming tubig. And so, Aqua Claro, let's just make it clear, Aqua Claro keeps your water sanitized. Pero Nathan, paano mo naman malalaman kung sanitized talaga tubig mo? Yeah. O reserva mo? Paano? Malalaman naman natin yung ORP level niyan. Okay, ORP. Oxidation, reduction, potential. Okay, ORP. Ang ating pong ORP ay pinapanatili natin anywhere from 300 to 500 millivolts. Yan ang sukatan MV kung tawagan. So, hindi lang po, sa NutriHydro po, hindi lang po TDS ang sinusukat natin. TDS, pH, sinusukat din po ni Nathan. Bukod sa iba pang mga bagay ay DO, dissolved oxygen, at ang ORP. Katulad nga na sinabi ko kanina, importante na ang oxygen-rich environment ang pinagtutubuan ng halaman. Dahil po ang oxygen, yan ang ginagamit nila sa prosesong ang tawag ay respiration. Respiration is how it converts the glucose into energy na siyang ginagamit ng halaman sa kanyang iba-ibang proseso para lumaki, gumanda, dumami, mag-seeds, at protection niya laban sa mga sakit. So that's really good. That's really great stuff, Nathan. Thank you very much. Yeah. So just to share with you, na-shoot na po talaga namin itong episode na ito. Pinakita ni Joyce yung mga, yan, malamang nakikita niyo na po all the while yung mga naghahaba ang roots. Kaso kung nga lang po, nung nag-record po kami, wala po palang mikropono, walang audio. So, walang sound, which is why we had to reshoot. We had to reshoot and we had to do this episode. So, thank you very much. Thank you very much. Salamat po sa inyong pag-unawa. Ngunit, that's the best we can do for now to correct what mistake. But I think what's important, Nathan, is we really wanted to share the experience. Dahil, Nathan, sa dami ng tumatawag sa'yo, yan, nagtatanong sa'yo, ang daming tanim na nagkakasakit at madami pong napagkakamalan ang sakit. Maraming physiological na nangyayari po sa tanim, pagpapalit ng kulay, ugat, ay agad po ang tinitingnan ay nutrient, nutsol. Yeah, pag may problema ka, nutsol agad ang tatanungin. Ang cultivation po ay it's not just about nutrient. It's not just about fertilizers. It's about many things. Ang dami-dami pong factors dyan. That's why it's important, Nathan, that we
continue to work with proper professionals, no? Proper professionals. And this time, we're working with NutriHydro is now working with some of the best minds in the country so that we can bridge the gap between science and cultivation. Yeah, hindi po hula-hula. Mahirap po yan. Yeah. Hula-hula, nakakatawa yan, parang comedy yan. Pero pag napuruhan po ang kalusugan yun yan, maaring kalusugan ng pamilya nyo ang magbayad. Hindi po biro-biro ang kalusugan. Yeah. So, very important po sa atin, proper information. And NutriHydro, kami naman po, hindi naman tayo basta we bridge the gap between science and cultivation. And we bring in the right people, no? So, Joyce, kung merong katanungan ng ating mga susunod na henerasyon ng mga magtatanim. Growers na lang. Kasi next generation of growers, ako ng next generation of growers. Ginagaya na eh. So kung gusto magtanong ng mga susunod na henerasyon ng mga magtatanim, saan sila pwede magtanong, Joyce? Kung may mga katanungan kayo, kung may mga problem kayo, pwede kayo mag-message sa NutriHydro Facebook page. Yun po ang NutriHydro Plant Nutrients. Meron ba tayo, Joyce, community of growers kung saan pwede mag-join ng ating mga viewers para wala lang, gusto lang nila i-flex yung mga tanim nila? Meron ba tayong grupo? Yes, meron tayong Facebook group. Yun po ang The Next Generation of Growers. Pwede po kayo mag-join and doon po magpo-post po kayo ng mga inyong tanim. Halimbawa, kung sa grupo na yun, pwede ba silang mag-post ng mga problema naman nila at naghahanap sila ng opinion ng iba? Yan. Saktong-sakto, if may mga problem kayo and gusto nyo makausap yung mga iba't ibang growers natin, pwede kayong mag-message sa community chat po natin. Diyan din lang po yan sa ating Facebook group. At higit po sa lahat, kung meron po kayong problema, andiyan po si Nathan. Yeah, message nyo lamang po itong ating kaibigan. Meron din po tayong kaibigan dyan. Ang ating paboritong kaibigan, si Don Fernando Algoso. Yan, malalapitan mo yan palagi. Yeah, so, at meron din po tayong kasama sa NutriHydro, mga agriculturist, may physicist pa nga po, si Hani. Tinutulungan po tayo niyan. Halimbawa naman, Joyce, kung yung mga magtatanong, hindi naman sila maki-social media. Email. Yeah, email. Okay, paano kung email ang gamit nila? Kung email naman at hindi kayo gumagamit ng mga social medias, so pwede kayong mag-email sa ask@nutrihydro.com. ask@nutrihydro.com. Okay. Ako po, may appeal din po ako sa inyo. Alam niyo po, bilang content creators, no, sa paggawa po ng content, nakakataba ng aming puso nila Joyce at ni Nathan na kung kayo ay magla-like at mag-subscribe. So, saan niyo po man itong mapanood na social media platform, kayo pa-appreciate po namin kung kayo po ay magla-like at mag-subscribe. Para po sa mga karagdagang impormasyon, kayo po ay bumisita sa ating website sa nutrihydro.com. Napakarami po nating articles dyan at mga pamamaraan at mga bali-balita sa patungkol ng pagtatanim. That's all for today, folks. We are joined by the beautiful Joyce, Sales Officer at NutriHydro. at of course, ang ating lapitan ng problema. Makaisip lang kayo ng problema, Nathan agad. Yes, Nathan Miguel, as in Mabsasaka, ang inyong Mabsasakang Pinoy. Maasahan nyo ako sa pagsasagot sa ating mga social media interactions, ang inyong Farm Operations Manager. Ako po si Chris, the Ops Officer here at NutriHydro, and we will see you on the next episode.